At salamat sa Panginoon sa mga blessing na atin pong natatanggap. And also, salamat nung Friday pala ay meron po kaming bagong bisita doon sa Bible study sa Dubai. Kapatid po din ng 12 pala yung magkakapatid. So halos lahat ay nandito eh. Salamat din sa Panginoon, kasama namin si Luisa sa Pinosa, kapatid nila Mariel, nila Mitch, nila Jen. So yan, marami pa sila mga kapatid, may mga pupunta pa yata dito. Okay, so yun. And also salamat din sa Panginoon, 2 weeks ago naka-receive ako ng blessing. May nagbigay po ng 3,000 dirham. Salamat din sa Panginoon sa blessing na yon. And also salamat din dahil I'll be able to mag-ayos-ayos dito. Nilagyan ko muna ng kortina yun kasi masyadong mainit yung yung salamin pag taas yun nandun. Kaya mamaya pwede magpahinga dyan. Basta lang, alternate. Kung gusto nyo dito, patayin yung AC doon. Kung gusto nyo doon, patayin nyo yung AC dito. Hindi lang magsabay-sabay. Okay? So, kaya yun naman ginawa po natin. Okay? Tuloy po natin yung ating pong pag-aaral sa ating pong Church Covenant. Inuna ko po yung Church Covenant kasi isa po sa mahalaga na meron ang church ay Church Covenant. Nandito po yung nakabase. Hindi naman ito tinatawag na yung bang nakalagay sa Bible, pero ito yung pattern na makikita natin sa doktrina na tinuturo sa Bible. Yung pamumuhay. Ito practical ito. At kailangan ito ng church. Kasi pag walang standard ang church, chaos. Kaya meron tayong sinusunod. Bakit yung una dyan ay to walk together in Christian love. Ngayon, pagka hindi tayo nagkaisa, na lumakad na bilang isang mananampalataya sa pag-ibig ni Kristo, actually yun ang team this month, walk together in Christ's love. That's the team this month. I-preach yan ng ladies, discuss sila mamaya, and then i-discuss din ng men. Okay? Kaya natin inaaral yon kasi ayaw natin sa hindi. Meron pagkakataon na iba yung isip, magkakaiba tayo ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng ng gusto. Magkakaisa tayo doon sa pag-ibig ni Kristo. Pero paano natin gagawin yon? Kung walang pag-aaral, kung walang ganitong pagtitipon, kung walang pagtitipon ng ladies, di ba? Ayaw natin sa hindi. Pagka tayo dumadami, merong mga pagkakataon na kayo-kayo pinag-uusapan niyo yung isang kapatiran. Okay? Amen? Kaya tuloy lumalabas na parang ang church ay tirahan ng mga hipokrito. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwede mag-church. Wala naman perfect na church. All you have to do is to pray and focus to God, not to the man, even pastor. Kasi kung kayo magbabase lang sa akin, o kung sino man, kay Pastor Ben, kay Pastor Cornelio, wala rin tayong ibig sabihin, magpa-fall down din tayo. Why? Nagbase tayo sa tao. Kahit na yan ay, we call them patriarchs. Yung patriarchs nga, marami rin silang problema. Nagkasala si Abraham.
Pero hindi dumipende ang Panginoon sa sitwasyon ni Abraham. Nagkasala si Isaac. Nagkasala si Jacob o si Jacob. Si Jacob. Di ba? So, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo, parang i-ano na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, i-disregard tayo ng Diyos. Hindi. So, dito, sa number 1 na ito, walk together in Christian love, ay yan, itatakil na mamaya ng ladies. Okay? And then, pangalawa, yung strive for the advancement of this church in knowledge. Kaya tayo nag-aaral. Kaya sa ating pag-aaral, kaya sa ating, especially sa pagpipreach, inaaral natin maigi yung context at yung kung paano natin ito practically susundin at anong gagawin natin practically. Okay? Hindi galing sa atin yung opinion, kundi galing sa Biblia kung ano yung pwede natin, ano yung susundin natin na katotohanan doon sa Biblia. In knowledge. O paano ka naman matututo kung ang lahat ng sasabihin namin ng nagtuturo, puro encouragement lang, hindi galing sa Bible. Galing lang sa salita niya. Galing lang dito, galing dito. Wala naman problema dito sa puso. Pero hindi galing dito. Remember, sabi ni Jeremiah, yung puso ay alin? Madaya. Okay? Holiness. Meron pa bang, aside sa pagpunta ng church, meron pa bang ibang bagay na magtuturo sa iyo na magpakabanal, na maging banal ka? Sige, wag kang pumunta ng church. Doon pa lang bagsak ka na. Kasi pinag-uusapan na natin yung holiness eh. Sino sa tingin mo paano ka mamomold into paano ka mamomold o paano ka imomold ng Diyos na magiging banal ka? Kung hindi ka atin ng church, kung hindi mo papakikinggan yung pastor mo, kung hindi mo pakikinggan yung preacher mo, kung hindi mo pakikinggan yung asawa mo, kung hindi mo pakikinggan yung sino yung mga nagtuturo dito. Ayun, napakahalaga nun. Okay? And comfort. Napakahalaga ng comfort, di ba? Are you with me? Pagka may nawala dito, pagka mayroong hindi available, kamusta na kaya siya? I-chat ko kaya? Uy, na-miss ka namin, na-miss ka ng church. Huwag mo lang personalin. Alam ba, babae ka. Ako, usually, babae yung pinafollow ko, babae, na-miss ka ng church namin in general. Pero pag sinabi mo na-miss kita, delikado yun. Diba? Kahit yung babae, magsabi sa lalaki ng gano'n, baka mamaya ma-misinterpret. Magkaroon ng, di ba, ng pag-aaway, na-miss kita. Not unless, ibig sabihin, not unless, sabihin, may relation ka. Pero pag wala kang relasyon at kapatiran, general, na-miss ka ng church or na-miss ka namin. Okay. So, yun. Okay? So, yun ang gagawin natin, ha? Kasi comfort, di ba? Paano ba i-comfort? Alam mo, pagod na pagod. It's real talk kasi minsan talaga, may pagkakataon sa buhay ninyo. Sabi nga ni Paul, yung bagay na ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Yung bagay na gusto niyang gawin, ibig sabihin, yung gusto niyang gawin para sa Panginoon, hindi niya nagagawa. May pagkakataon sa buhay ninyo, di ba? Bumabagsak tayo. Anong ginagawa natin? Kino-comfort natin sila, na-miss ka namin, pinapipray ka namin. It's that kind of comfort, yes. Tapos bibisitahin mo pa, that's comfort. Amen? Just give a disciple mo. Oh, we've been praying for you. Pwede ka ba namin bisitahin? Diba, Brother Sandro, nakailang text ako sa'yo, di ba? Oh. Kasi kahit sino, kahit yung mga ilang araw na, ilang linggo hindi ko nakikita, nagchat ako kahit babae. Pero in general, we are praying for you.
Okay? So in general tayo. Okay? So mahalaga yun yung comfort. To promote its prosperity and spirituality. Ayan. Maganda din po yun. Na-promote natin yung nag-edify tayo to each other. Ayan, katulad ng ginagawa. Sabi ko kay Elijah, if you need me while doing your devotion, let me know. I'm available. Mas wag ka lang ibig sabihin, wag ka lang hindi magtanong. O yan, minsan nagtatanong siya kay Andre, si Andre nagtatanong sa akin. That's kind of edification to promote prosperity and spirituality. Do you think saan sila matututo kay Dr. G? Dr. Google, ngayon meron na si Uso, si ChatGPT, di ba? Si Gemini, si AI, di ba? Wala namang problemang gamitin sila. Ibig sabihin, confirmation lang ng alam mo na. Okay? O kaya, kung gusto mo lang matuto. Pero, the best way to, yung aged man, ayan, aged man, yan, si Preacher Albert, si Preacher Andre, pang aged man yan eh. Diba? Tanong kayo sa kanila. So, what you're right? They are aged men. Aged women. Ayan, Sister Virgie, Sister Annalisa, Sister Marian. Who else? Sister Jasmine is not yet. Oh, yeah. Okay? So, kasama dyan yung prosperity and spirituality, yung edification ng church. Body. Nagtutulungan tayo. Hindi natin sinasarili yung ating talent. Yan yung ginagawa ni Andre. O sinishare niyo yung knowledge niya about music instrument to edify the body. Okay? So what are you doing to your body? To nurture it, to nourish it. You don't want to be unhealthy, right? We don't want to be to live unhealthy living. We don't want to eat everyday junk foods. We sometimes eat malunggay, vegetables. Sometimes we eat munggo. Until now, your munggo is not yet finished. Nagluto ulit ako ngayon. Hindi, joke lang. Ano naman, pork and beans naman. Okay, yun. What else? Ano ba yung sabi ko? Okay. In-nourish mo yung katawan. So this is your body. See to it that this church and the brethren is the body. Okay? Amen? And then, to sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrines of the Bible. So that's why in Hebrews chapter 10, there is a command there. Okay? To sustain its worship. Do you think, meron kasi mga nagtatanong, Pastor, katulad ng iba, John 4:24 ba yun? God is spirit, and they that worship in spirit and in truth, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang interpretation ng iba, kahit saan daw, pwede mag-worship. Yes, that's not wrong. But there is certain place, there is one day that God gave you to what? To worship Him together with the brethren, the body, the church, in the church. Okay, there's a certain place na pupuntahan ang Kristiyano to gather together to worship the Lord. Okay, ordinances. Hindi lang naman tayo pupunta sa church na very simple ordinance. Halimbawa, and discipline, and doctrine, yung discipline. Pupunta ka ba sa church, naka-short pant ka lang, naka-pajama ka lang? Kasi kung i-broaden natin yung worship, ang sabi ng ng Bible ni King David, worship the Lord in the beauty of His holiness. Kaya very sila nun eh. Alam nyo bang very tawag dito, what do you call this? Strict yung yung ginawa ng Panginoon yung templo, yun, Brother Sandro, may hanay-hanay yun.
Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang ano, sa hindi mo sa hindi ka pwedeng pumunta. At yung suot mo dapat according doon sa specification na ginawa ng sinabi ng Diyos. Kaya tingnan mo yung mga hindi kabilang sa doon sa sa ministerial hindi sila pwedeng pumasok doon. Kahit nga yung Holy of Holies, hindi pwedeng pumasok doon. Ngayon, ito mo. Tayo, bisa, sinasabi na tayo tama. Kung saan-saan yung bagamat hindi ko naman sinasabing mali. Pero lagyan naman natin ng disiplina ang church. Pag-upo pa lang. O, di ba? O, sa offering. O, sa tinatawag ayan, yung discipline sa damit. Saan pa? Doon sa choir. Discipline sa choir. Kaya yung iba mo nagkakaroon ng gown. Because they wanted to be, kasi we are going to worship the Lord. So what we are going to worship the Lord? Worship the Lord in the beauty of His holiness. Ano ba yung beauty of His holiness? Kasama dun yung discipline. Pag nasa church ka, respect mo yung Diyos. Kasama yun. Alright? Kasama yun yung physical mo, dapat maayos ka, ibig sabihin, hindi ka, yung bang maayos yung kalusugan mo, diba? How can you worship the Lord? Tapos ika-ika ka. Discipline and doctrines of the Bible. Okay? So, I believe that I-discuss ko na yan. And then, to give it a sacred preeminence over all institutions of human origin. Yan ang nabanggit dyan, yung church is the body and the head of the Lord. And the head is what? The Lord Jesus Christ. Diba, binanggit niya dyan na sa authority sa tahanan at authority sa church. 5:25. Husband, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. So, ibig sabihin, bilang isang church, isang dapat na inaano natin. Kaya hindi natin sinisiraan ang church body. Hindi tayo nagsasalita ng against sa church body o sa church. Hindi ka nagsasalita ng against sa iyong asawa. Pero marami ako napapakinggan na mag-asawa nagkakasiraan. Pero magkasama sila. Pagkakasama ni lalaki yung barkada niya, may sinasabi sa asawa niya. Si babae, pag may kasama niya yung si mga kachokran niya, may sinasabi sa asawa niya. So, that is not appropriate to do. Okay? Halimbawa, dito, bigyan naman natin ng sacred preeminence over all institutions yung human origin. Okay? Itong ginawa ng Panginoon sa atin, yung minahal niya yung church at ibinigay niya yung kanyang sarili dahil dito sa church. Dahil dito sa katawan. Okay? So ganun dapat natin alagaan yung church. Ganun dapat natin in-nurture ang church at mahalin ang church. Did you know the song, I Love the Church? I love the church. Actually, mayroong mga dun, mayroong mga personalized dun na pinersonalize yung church. I love the church. Hindi ko na masyadong kabisado. I love my church. Dapat tayo, I love my church. Kung mahal mo yung katawan mo, you should to love the church. Bakit? Ano yung dahilan? Bakit mo mamahalin sa Diyos? Kasi ito ay minahal ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang buhay. Okay? And then, lastly, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry. Ayan. Ito yung hindi natin natakil to last week, di ba? Last Sunday. So,
the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel through all nations. Actually, natakel pala natin to, but yung tanong dyan ni Pastor Cornelio, na, ano ba yung tanong ni Pastor Cornelio? Yung, what is the relation of the gospel to stewardship? Ano yung relasyon ng Ebanghelyo ni Kristo sa pagiging katiwala? So ngayon, ito sa number 6 natin sa Church Covenant, ito ay tumutukoy sa support sa ministry. Actually, na-discuss na ito at I hope na hindi kayo magsasawang pakinggan to, no? Kasi majority, kapag bigayan ang pinag-uusapan, marami mga Kristiyano, they have a what do you call this? The ears becomes nabibingi, or they become dumb, or ano ba tawag doon? Dumb, right? Nabibingi, natitililing, ayaw na nilang pakinggan. But truly, mga kapatid, it is very important. Tapos, sino ba yung susuporta sa needs ng church? Sino susuporta sa needs ng church? Hingi tayo sa flood control? Diba? Hingi tayo sa gobyerno para lang ma-maintain natin to ng maayos? Bakit halimbawa, lagay natin, sabi ni Prophet Malachi, Prophet Malachi, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, right? Amen? So, anong gagawin ng tagapamahala kapag dinala natin yung ating tithes and offerings sa church? Meet support in my house. Ibig sabihin, hindi niya binabanggit yun ng building. Hindi lang binabanggit niya doon yung building. Yung needs ng ministry. Nagpagawa tayo ng napakamahal nung gospel tracts, 1 dirham. Tapos pamimigay lang natin, tapos makikita nyo, pinunit na, lagay lang sa basurahan. Sino sa tingin nyo saan natin kukunin yun? Kung hindi tayo magda-touch, hindi tayo mag-offering, yung expenses, yung other than that, yung commitments natin. Yung mga commitments na yan, papasok yan sa parang under the umbrella of offerings yun. Okay? Amen? So ulitin ko, katulad niyan, sa tingin niyo bakit sa maraming mga missionary na ulitin ko, hindi nagtatagal dahil walang support. Umaalis sila sa field. Umaalis sila sa field. How many missionaries daily they quit in the ministry? Support. Kulang sa support. Not just support, kulang sa spiritual support. Walang nag-encourage. Walang nagpe-pray. At the end of the day, walang bagsak siya. Okay? Kaya suportahan po natin yung ating pong yung expenses ng church. Saan natin kukunin yun? Sa inyong offering, sa kanyang tithes. Kung kayo first fruits, kung meron kayong mga commitments, hindi man ganun kalaki. Pastor, paano yun? Puro na lang giving. Bilangin mo lahat ng blessing sa'yo ng Panginoon bago ka mag-complain.
Kung lahat ba ng meron ka ngayon hindi galing sa Diyos, pwede kang hindi magbigay. Galing pala sa iyo lang. Lahat ba ng meron ka ngayon hindi galing sa Diyos o merong isa na hindi galing sa Diyos? Hindi siguro. Kasi lahat ng bagay mapapahiya ka lang. Sabi ng Colossians, all things were made by Him. Either yan ay visible and invisible. O halimbawa ng invisible, ano? Hangin. Nakakahinga ka ba? Oo. Bakit ka humihinga? Dahil sa oxygen. Nakikita mo yung oxygen? Kailan mo na makita yung oxygen? Pag nilagay mo sa ref, yung utot, sa loob mo, hindi mo pa rin makikita, di ba? Okay? Amen? Kaya nga, isang halimbawa ko doon, I do believe, nabasa ko lang siya somewhere. For how many years in his life, siya ay, libre siyang nakakahinga. Nung siya'y tumanda na, at kailangan niya siya'y na hospital, kinabitan siya ng oxygen. May bayad. Di ba? 99 years old. Tapos, at the end, babayaran niya na yung oxygen. For 99 years, free yung paghinga niya. Di ba? So, ibig sabihin, kung tayo ay totoong mananampalataya, sinasama ko yung sarili ko, no? Kung tayo if we are greedy sa mga bagay na meron tayo, na hindi naman talaga sa atin, pinagkatiwala lang sa atin, sasabihin ko sa iyo, wala kang utang na loob. Wala tayong utang na loob. Okay? So, yun po napakahalaga yung bakit binanggit kasi dito to contribute. Bakit hindi sinabi to support, to give your tithes, and it's just a general term binanggit dito. To give your tithes and offerings and commitments and to make it specific. Diba? Hindi. It is a general term na binanggit dito. Na binanggit din yan sa Bible. Okay, may contribution na naganap, yung collection. Hindi naman natin binanggit yung collection dahil ang gusto natin, we want to worship the Lord when we are in the church by giving our offerings and returning our tithes. Okay, that's the way na siguro na pwede nating to make it short na it's a way to worship God. Actually, yung pagbibigay nyo is a way to worship God. It's a part of your worship, sorry to speak, to God. Salamat tayo, tayong lahat, we are not, hindi kinokolekta sa atin, the bag will come to you. Okay? I don't know kung ano yung principle doon, ano yung philosophy ng pastors doon, but for my, it is good that we are the one to draw nigh to the altar, to drop down our offerings or our tithes or our commitments in the offering box because we wanted to what? To worship Him. Okay? If there's any question, we are now proceed to the next, number 7. May tanong ba kayo sa atin? Any questions? Nantok sila. Okay, wala. Okay, kung wala, let's move on. Number 7 sa ating church covenant. By the way, sa ating church covenant, nandyan yan. Okay, yung ilagay na natin dyan, kung babasahin man natin, kung sino man sa, alimbawa, nag-partake tayo ng Lord's table. Ginawa ko lang yung KJV version between in brackets. You don't need to read. Just read the, what's that? Pure word,
and inspired Word of God, our foundation of faith, the Bible. Okay? So, hindi mo natin, kasi ayaw nyo sa hindi, hindi ko naman sinasabing, I'm using King James in my preaching, in every preaching. We are using King James. This church using King James. But to put it into another term, to be dogma in the King James, parang papasok ka na sa magiging idol mo din yung King James, yung version, hindi na yung salita ng Diyos. Diba? So, i-distinct natin yung version sa, yung translation sa Word of God. Kasi, makamamaya, yung translation lang yung pinagbabasihan mo, hindi na yung Word of God. So, magkakaroon tayo ng problema dyan. Okay? So, number 7, to maintain family and private devotions. That's first phrase. Okay? The second phrase is that to biblically educate our children. Now, marami tayong mga problema dito in our days. Why many children children in the church is not disciplined, and some of them is lumalabas sila sa pagiging Kristiyano or sa church and to live like an unbeliever. Why? Did you ever heard the word, you must to have a family altar? Family altar. I know Preacher Andre is busy, Preacher Albert is busy, Brother Sandro is busy, Pastor Jake is busy. But actually, that is not the reason. That's not the reason to forget your family altar. We should have family altar. Ngayon, paano ka naman magkakaroon ng family altar, hindi mo kasama asawa mo? Kailan papasok yung family altar? Pag kompleto kayo, nandiyan si Papa, si Mama, si children. Okay? At least, hindi ganun katagal. 20 minutes maximum. 10 minutes Word of God, prayer, and then we'll end in closing prayer. That's family altar. I will not going to ask each preachers here, our family men and preachers here, but it is good to have a family altar. Family altar. Ano ba naman yung magbasa ka ng isang chapter and discuss, hindi, yung short summary lang, kung ano yung in-impress ng Panginoon in that, what is the truth in that chapter. And then pray. And then next time, or otherwise, if you have still time, did you understand the passage that I discussed to you, or the context, the truth? Yes, Daddy. Okay, tell me, can you retell what I have been discussed? Kasi in there, magtitrain sila. Huwag mo lang tagalan kasi walang papasok. Sa una, mabibless sila eh. Anti-anti pag tinagalan mo, katutulugan ka niyan. Tulog na yun. Make it very simple, to be very simple na understandable. In closing prayer, sabay-sabay kayong matulog. That's family altar. It is good, right? I'm not going to ask anyone, but it should be. Alam mo, Brother Raymart, napipray ko makuha mo asawa mo dito. Family mo. Makuha mo sila dito. Kasi ikaw ang maglilid sa kanila. Tuturuan mo. Ano mo, kami sa isang araw, Pastor Raymart, sabi sa'yo ng anak mo. O, di ba? Pastor, ganyan. I'm not, just giving you the,
Okay? Napakahalaga yun yung family altar. And to biblically educate our children. Here's the, can you read, it's almost, my time is, pala, siguro sa susunod lang. To biblically educate our children. So, i-discuss natin ito, how can we, what are the things that we should to educate our children. Okay? And napakahalaga po yan sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon nung kanina sabi ni Brother Sandro na kukunin niya si Brian dito. Manda yun, dali mo sa Sunday school. Actually, na-encourage ko bagamat si Hendrich kasi, sa Christian school sila, they are using the same. Pero hindi sila katulad natin na yung church na nila na humahawak dun sa school ay church naman sila. They are Christian school. But the problem is ibang sekta, ibang sila ng Christian. Okay? They are using the same King James Version. But they have praise the bless the Lord, oh my soul. Praise and worship. Then they have the praise and worship. And I am very I am shocked kapag si Hendrich, very proud. You know that guy? That is my pastor. Sabi ko, buti pa si Hendrich, talagang hindi kailan lang kami nag-meet, pero talagang ganun niya ako pinag-aano sa kanyang mga kaibigan. That's my pastor. Diba, pero sabi ko, sana si daddy mo ganyan din. Kidding aside. Okay. So, anyway, we praise the Lord for that. I-broaden natin itong issue, itong number 7 sa next siguro. Okay, so any questions aside from, any questions sa ating mga napag-aralan? Kasi hindi lang naman ito pag-aaralan natin. I hope matapos natin ito ng 1 taon. Then after 1 year, saka tayo ulit mag-aaral. Okay? Pero pag may mga bago, siguro ang magtuturo na lang ay yung nagdi-disciple sa inyo. So, we have to, I hope, ma-disciple yung dalawa. I'll give it to you. And then, Lord willing, ngayong araw na ito magpabautismo yung mag-asawa. Let's pray for. Mag-iba kasi yung nakausap ko kasi yung babae, gustong-gusto niya magpabautismo. Pero, let's pray kasi, yung isa kinausap ko, alam ko naman kasi yung tono pag nagsasalita kung yung willing ba o hindi. Kasi pag pinaikot-ikot mo ako, alam ko na yun. Kung mo akong paikutin man, hindi ako pinanganak kahapon. At I discern someone that, sabi ko sa kanya. But, gusto nila magpabautismo, pero I hope today magpabautismo sila. She told that, Pastor, we will attend early sa bago maggawain, mabautismohan kami. So let's pray for Mariel and Joel Galvan. Actually, pangalan ito, si David gusto din niya magbabautismo. So inaantay lang niya yung asawa niya mag-isa. So let's pray for them. Kasi 3 couple yun, family pala yun. So kung nadagdag yun, may kapalit na kayo. Di ba? Sabihin, David. Si David. Okay, so let's if you don't have any question, let's ano ba yun? So let's have a closing hymn and closing prayer after that. Okay po, tumayo po tayong lahat at awitin po natin ulit ang When the Roll is Called Up Yonder. Let's sing only the 3rd stanza and chorus. Awitin po natin sa page 30. Page 30 po. 3rd stanza of When the Roll is Called Up Yonder. Let
Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Tayo po lahat ay umigo at manalangin. O dakilang Diyos, maraming mga Panginoon sa lahat. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-aaral namin, Panginoon, Sunday School, Panginoon, na kung saan, Panginoon, tinalakay namin, Panginoon, our church Carbanet, Panginoon, na kung saan ito dapat, Panginoon, nawa ang aming mga maging lakad sa araw-araw ng aming buhay. At nawa, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na maipamuhay namin ito, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa aming breakfast, Panginoon, na kakainin sa mga pagkain, i-bless niyo na po ito. Nagbigay kalakasan din sa amin, na Panginoon, hindi makasama sa pisikal na tuwan, sustain na ito, Panginoon, pisikal na yung pangailangan. Panginoon, ngayon din, Panginoon, nilalapit niya dalangan namin. Nagabay niyo, Panginoon, ang mga kapatiran namin papunta pa lamang para makating po sa aming worship service mamaya pong morning. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na magpapasalamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen.